Okay, so may example tayo for but this is similar to your quiz. Okay, so we have a three-stage example for your mathematics of finance. And a recent graduate receives a gift of 25,000 and decides to invest it over a 12 period through the following plan. Okay, so what are those plans? Check natin. For stage 1, sabi niya, the first natin, the 25,000 is invested in a bond that provides 3% simple interest per year for 4 years. Okay? So, simple interest yung stage 1. The stage 2, and so after 4 years, the total amount from the bond is liquidated. The graduate keeps 10% of this money for personal use and reinvest the remaining 90% into a mutual fund for 5 years. Okay, so this fund earns 6% interest compounded monthly. Okay, so kumuha siya ng 10, yung 90, ininvest niya ulit dun sa compound interest. Okay? And then, lastly, we have stage 3. At the end of 5 years, in the mutual fund, this total is 1. So, again, withdrawn. Keeps 15% of this new amount and reinvest the remaining 85 into a tech stock portfolio for 3 years, which is projected to earn 4.5% interest compounded continuously. Okay? So, move tayo sa ating solution. Kung paano ba ito i-solve. Okay? Pero before anything else, syempre magka-cash flow tayo, magka-cash flow tayo. Okay? So, I would like you to notice the changes dito sa cash flow natin as we go through the stages. Okay? Ayan. So, yan, apat daw. Apat na. Okay? So, 0 to 4. Okay? So, meron tayong principal, 25. Tapos, kukunin natin si future worth ng stage 1 natin, future worth ng stage 1. So, paano ba natin siya kukunin? Okay? So, yung formula natin is this one. Oo, yan. Ayan, ang bilis. Basta yan. Okay? So, 25,000. Okay, 25,000 this one. Multiplied by 1 plus RT. Sorry, this should be in years. Di ko pa na-edit. Okay. So, 1 plus 3% times 4 years. Okay, 1 times 3% times 4 years. Ang kakalabasan niyan is 28,000. Okay? So, 28,000. Ngayon naman, sa mga dyan, sa mga mag-aaral, I would like you to try and explore kung paano mag-store ng value natin sa CalQ. Okay? Kung paano mag-store ng value natin sa CalQ. I cannot show you at this moment kasi I do not may other camera or in short, my phone is low bat. Di ka pa na-charge. Okay? So, would like you to explore it kasi kailangan kasi natin yan for our quiz or this example. Okay? Kailangan natin siya. Okay? So, halimbawa may F1 tayo, i-store ko yung F1 ko sa CalQ. Okay? I-store ko sa CalQ. And then, gagamitin ko siya for stage 2. Malalaman nyo kung bakit. Okay? So, move tayo sa stage 2 natin. Okay? So, notice any changes sa natin? This one. Okay? So, as you can see, we move from yan. From 0 to 4 to 4 to 9. Bakit? Kasi 5 years. 4 plus 5, 9. Okay? So, stage 2 natin, yan. Okay na daw yung 4 years natin. So, okay na tayo dito ha. The graduate keeps 10% of this money for personal use. So, kumuha siya ng 10% and then reinvest the remaining 90% into mutual fund for 5 years. Okay? So, dito na tayo ha. Dito na tayo. Okay? So, this fund earns 6% interest compounded monthly. Okay. Ano ba yung natin? F1 natin. Yung magiging principal na natin yan. Kasi nga, yun yung nagamit dyan. Pero may kulang yan, class. As you can see here, kumuha ng 10% yung ating graduate. So, sorry. We have your F2 pa pala. Sorry. So, may kulang yan. Ayan. Okay? Kita nyo na? 90% lang nung F1 yung um, cash out. Okay.
deposited. Okay? Yung for investment. Okay? Tapos 10% yung ano. Okay? So, kunin muna natin si ano, F1. Sorry, tatamay ngayon. Kunin natin si F1. Ayun si F1, no? Yun, no? Kailangan natin dun sa ano, dun sa white sheet natin. Ayan, ito yung F1 natin. Lalahanin natin ha. Yan yung F1 natin. Okay? So, paano natin siya i-solve? So, sige, solve natin. Ito yung formula, oh. Ayan, oh. Pabilisan, oh. Pabilisan, oh. Oh. Okay. So, yan yung ano natin. So, yun. 0.9 F1. Oh, 0.9 F1. Ito yan. Ito yun. Ito siya. Okay? Sorry. Ito na lang kasi. Ito siya. Ito yung F1. Yun yung principal natin. Okay? Next tayo. Ayan. Okay, anong nangyari diyan, sir? 1 plus I. Ito yung I. Okay? So, yung I natin is, i-divide natin si R ng M. Ano ba yung M? Monthly nakasulat. O, di 12. Okay? Raise to TM or MT. Ayan. So, monthly multiplied by how many years? 5. So, 12 times 5. Ano lalabas niyan? Ayan. Ngayon dito na talaga gagana yung storing of values natin. I-store niyo na naman 'tong F2. Bakit sir? May kasunod pa yan, eh, 'di ba? May kasunod pa yan. Yan, may kasunod pa yan. So, i-store niyo na lang yan kasi kailangan natin yan for stage 3. Okay? So, yan. Ayan yung cash flow natin, ito pala, sorry. Ito, yan. Okay? Move na tayo. Stage 3. Stage 3 na tayo. You know, at the end of 5 year, ulitin natin para makita nyo. Kita nyo to, this one, 4 to 9. Tignan nyo, di ba? Nag-move siya, okay? So, ibig sabihin meron pa yung katuloy dito. May katuloy pa yan dito eh. Ayan. Okay? So, sabi niya, the graduate keeps 15% of this new amount and reinvest the remaining 85 into tech stock. Okay? So, compounded continuously. Cash flow muna tayo bago tayo mag-solve. Cash flow. Si F2. Okay, F2 tapos si F3. May kulang na naman si F2. Ano na naman yun, sir? Bakit pala may kulang? Siyempre, 15%, 85. Yan, no? Diba? 85, 15. Okay? So, after nyan, siyempre, solve tayo, diba? Solve tayo. Ano yun, ano yung nangyari dun? Ay, sorry, ito pala. Sorry, ito pala. Kailangan natin alalahanin kung ano sa F2 pala. Halimbawa, in-install natin siya sa Calcu. Ito yung hindi naman yan yung install sa Calcu, may kasunod pa yan eh. Basta yan. I-solve natin si F3. F3. Okay? So, ito yung formula. Oo. Uh, Ay, naunahan ko. Wala. Mabagal yung mabagal yun. Okay? So, PERT yung PERT. Paano yun? Ayan o. 0.85. 0.85. Tapos, yung E raised to 4.5 times 3 years. Okay? 4.5% percent yun. Times 3 years. Okay, anong lalabas dyan, sir? Ayan, ito. Okay? So, yan yung lalabas. Yun si F3. Ngayon, doon kasi sa quiz natin, meron pang final, may final na tanong. Magkano daw yung total na withdraw niya over the course of 12 year. Okay? Ay, assuming na hindi niya ginastos yung mga yun. Okay? Assuming na hindi niya ginastos. Okay? Assuming na hindi niya ginastos, magkano yung ano bang pagkakaiba na ng cash out niya? Assuming na hindi niya ginastos yung winidraw niya na lang. O yung kinuha niya for himself. Parang ganun. Okay? Yung kinip niya to himself. To the graduate. Okay? So, okay. Sabihin natin na yung una niyang kinuha class, bawa lang. Yung una niyang kinuha, pinambili niya ng sakyan. Okay?
Yung pangalawa, pinambili niya rin ng sasakyan. O, yung pangatlo, pambili niya rin ng sasakyan yan. Hindi natin sasabihin kung anong sasakyan yun, ha? Basta, okay? O, di ba? Ito yung una, ha? Tapos, ito yung pangalawa. Ayan yung pangatlo. Ito yung total nila. Okay? So, ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Ay, nagsimula muna siya ng kolekta ng RC, ay, ng model cars, yung malilit lang. Malilit lang, only 2.8. Tapos nagkaroon na siya ng pera ulit para makabili ng upgraded na RC version nung gusto niyang sasakyan. Tapos na bumili siya ng 1:100 scale na model ng sasakyan na gusto niya. Over the following years, yung sasakyan niya na pwedeng ma-ride. Pero matagal pa yun. Stage, siguro mga stage 5 pa yun. Pero meron na siyang model daw. Okay, may model na siya ng 1:100 model nung sasakyan na gusto niya. Okay? So, yung total ng kinuha niya for himself is this one. Okay? Ano ba yan, sir? Sige, pakita natin yung cash flow. Kasi ganyan naman kayo eh. Ito yung cash flow, di ba? Ito siya. Ayan, ano natin, 25. Yan yung 0.9 F1. Tapos, kumuha siya. Tapos, yan. Kumuha ulit siya. And then, ayan. Okay, yung sinam natin is itong nasa taas. Okay, yung mga ah, inflow ba tawag dyan sa I think so. Inflow tawag yan sa cash flow. Okay, so ito. Yan. So, yun lang. Yun lang yung natin. That's all. Okay, so good luck sa quiz. Okay?